Ngayong linggo po, ngayong araw, tayo po ay mag-aaral patungkol po sa family relationship. Kagaya nga po ng binasa kanina ni Sister Hannah, ay atin pong makikita doon, totonghayan natin, about family, healthy family relationship po. So, magsisimula po ako sa isang kwento. Isang matanda na nalalapit na sa kanyang mga huling taon ng kanyang buhay. Sabi niya sa kanyang pamilya, noong siya ay bata pa, naisip niya na baguhin ang mundo. Kaya lang natuklasan niya na mahirap pala yun. So sabi niya sa kanyang sarili na mas mabuti pang simulan niyang baguhin ang kanyang bansa. At natuklasan niya uli na napakahirap din pala. So sinabi niya uli sa kanyang sarili, paano kaya kung unahin kong baguhin ang kanyang city, ang kanilang lugar? So na-realize niyo uli na mahirap pa rin pala po yon gawin. So sinabi pa rin niya uli, what if I change my community? And then he realized na mahirap pa din. Kaya naisip niya, what if I change my family first? Then he realized na dapat palang magsimula munang magbago ang kanyang sarili. Kapag nabago ang kanyang sarili, doon niya din masisimulan na ma-impluwensyahan ang kanyang pamilya. And by changing his family, perhaps we could impact our community. And by transforming my community, our community, perhaps we could influence our city. And by changing the city, perhaps we can influence our country and the world as well. So bilang Family Sunday ngayon, makikita natin na marami tayong pinaplano sa atin, sa ating sarili, sa ating buhay, kung paano tayo makatulong or maka-influensya. Pero sa bandang huli, makikita natin na kailangan palang magsimula sa ating sarili. At ayon pa nga doon sa survey, na ang bawat pamilya ngayon ay under attack ng kaaway. Bakit po? Kasi meron silang ni-rate ng percentage dito. 85% ng mga kabataan ay nabibilanggo dahil sa broken family. So napakasakit makita, no, yung ganong percentage na kanilang nakita. 85% of youth in jail are from dysfunctional or broken family. 63% of youth ay nagpapakamatay dahil din sa broken family. 75% of youth ay gumagamit ng mga binagbabawal na gamot. At 71% sa mga kabataan ay hindi po nakakapagtapos ng kanilang pag-aaral. Dahil po, ano po mga reason na kanilang nakita? Yung dysfunctional or broken family. So nakita natin na kung paano napakahalaga na bigyan natin ng pansin ang relasyon bilang isang pamilya. Tayo po muna ay mananalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito ay amin Panginoong inaanyayahan ang inyong presensya. Samahan niyo po kami sa umagang ito habang kami po ay nagbubulay-bulay ng iyong mga salita. At tulungan niyo po Panginoon mabuksan ang aming mga spiritual ears, spiritual eyes, maging ang aming puso upang lubusan naming matanggap ang inyong pagpapalang inilaan sa umagang ito. Pagpalain niyo po Ama ang inyong mga salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Upang masunod po natin ang healthy family relationship, meron po tayo ditong mga pwedeng i-consider po.
na mga principles for developing a healthy relationship with our family. Number 1 po, be affectionate. Pag sinabing affectionate po, di ba ang pinakamalalim na Tagalog doon is mapagmahal. Kagaya ni Tatay Roger, mapagmahal. Hindi lang sa pamilya, kundi siguro lahat sa atin bago tayo pumasok, napapansin nyo si Tatay Roger, di ba? Mapagmahal siya. Yun pala kailangan din sa ating pamilya, na ikaw ay maging isang affectionate or mapagmahal. So dito, affectionate means to have a tender attachment and fondness for something or someone. Di ba tay? So tamang-tama yung ginagawa ni Tatay Roger. Dahil iisa na lang yung kanyang membro ng pamilya na kasama niya, para hindi lumaylo yung kanyang ipinapakitang pagmamahal, sa atin ina-apply niya bilang kapamilya dito sa ating iglesia. So kailangan po natin may pakita sa ating pamilya, sa ating mga anak, sino pa yung ating kasama sa ating tahanan. Hindi lang mga anak, maging mga panugangan or sino pang relatives, no? Kailangan nating maipakita kasi ipinapakita natin at i-develop natin how to become a healthy family ang ating relasyon sa isa't isa. And a family should develop relationships where there is a tender attachment and fondness for one another. So madidevelop lang po natin ito. Kung ang mag-asawa po, ang mga anak, ay sama-samang nagbabasa ng salita ng Diyos, nananalangin at nagpupuri, nagsasamba sa isang espiritu at katotohanan. At yung laging nag-i-spend ng oras, yung kapanahonan ko kasi ay, kung alam nyo yung isang buhay ng mga lingkod ng Diyos, talagang busy sila. So, true experience ko lang ito. Dahil nga, nadaanan natin dito yung sila ay nag-spend ng time together. Nung nandito na si tatay sa district, as district supervisor, so okay na tatay noon, si Tatay Roger eh. Biro lang tayo. Yung totoo pong ang mga anak natin ay naghahanap ng time. Yung nagbabanding, yung nag-i-spend kayo ng time sa mga anong pinupuntahan. Marami tayong pamilya dito nakikita na nag-outing, no? Lumalabas. Kailangan lang talagang ma-develop yung relation ng isang pamilya na yung intact ba na sinasabi. Ay, yung panahon namin, medyo mas mahaba yung oras ko sa araw, maglaro ng basketball. Tapos uuwi ka na lang pagkakain na, parang ganun. Parang ganun yung routine ng buhay namin noon dahil sa kabisihan ng mga magulang namin sa ministry. Pero nagpapasalamat na lang ako sa Panginoon dahil hindi pinabayaan ng Panginoon na maubos yung oras namin doon sa labas, bagkus meron siyang ginagawang kaparaanan para maging matipon baga kami, magtipon-tipon kami. Kaya lang, meron ding mga times na nakikita natin sa ibang pamilya, nagre-reunite lang sila kung meron isang pinauwi na ng Panginoon. Di ba masaklap yung ganon? Nag-iipon lang sila, nagkikinitaan sila sa haba ng panahon kung merong tinawag na ng isang pamilya na umuwi sa kanya. Pero masakit yun, di ba? Nasasabi natin kung bakit hindi pa kinuha ng Panginoon si nanay, hindi tayo nagkita-kita bilang magkapatid. Kung hindi namatay si nanay, hindi nagkikita-kita ang mga magpipinsan. Parang ganon. Pero masakit
isipin, di ba? Masakit tanggapin yung ganong pangyayari. Pero ang katotohanan, siyempre nais ng Panginoon na kahit walang ganon, kailangan natin ayusin, pagandahin ang relationship upang maging healthy ang relasyon ng bawat pamilya. Even when a grown family, you can still foster godly affection for your children and their spouses and your grandchildren. Ito yung sinasabi ko, na ang ating, kung tayo po'y mapagmahal, kahit sino yung kasama natin sa tahanan natin, sino yung ating araw-araw na nandyan, pero siyempre pag may trabaho, kung sino lang yung naiiwan, sila lang yung magkakasama lagi. Sila yung may banding. So, ang oras na lang, kung ang trabaho mo ay 8 to 5, ang iba, before 7, wala na yan sa bahay. At darating yan, almost mga 5:30 kung hindi dito sa bayan yung pinagtatrabahoan mo. So, yung oras mo na lang, from 5:30 onwards sa gabi, yun na lang yung time mo para magkaroon ka ng oras sa iyong pamilya, di ba? Meron pa ngang kaagaw Meron pa ngang kaagaw yung oras mo para sa pamilya. Pag from 5:30 onwards, bago matulog, ay kung natutulog ka ng 8:30 or 9 or 10, ay ang problema ay pag upo mo, nandyan na yung cellphone, nandyan na yung TV. So, wala pa rin. So, para maging healthy ang ating relationship sa pamilya, tingnan po natin ng mabuti, be affectionate po. Pangalawa, meron po tayong reminders. Ano po yung reminders natin? Para sa mga magulang, sabi sa James 4:11, don't speak evil against each other. Kasi mahirap yung may mga magulang kasi na kuminsan pag ang kausap natin ay mga unbeliever, hindi pa nila kayang kontrolin yung kanilang damdamin, yung pananalita sa kanilang mga anak. Hindi kagaya natin na medyo parang sa atin merong conviction na nagre-remind sa atin na huwag nating sabihin yung ganung mga bagay. Kasi sabi nga doon sa Proverbs 18:21, the tongue can bring death or life. Those who love to talk will reap the consequences. Our words have the power to build people up and give them life, to tear people down and bring them death. So the words we speak can inspire and encourage others while in the same sentence, deflate and discourage. Yun yung sinasabing the power of words. Ang ating mga pananalita ay may power po yan. Kaya wag natin sabihin yung ating mga anak, kasi once na marinig ng mga anak natin ito na meron na silang pag-iisip, meron na silang damdamin at sinabihan mo na, kadaog-daog rang anak kaling. Di ba? Pero sa atin, di ba nami-minimize natin magsalita? Siguro, palalaahanan kung merong dapat sabihin, pero hindi tayo dapat magsalita, don't speak evil against each other. Kahit sa mag-asawa, iwasan po natin yan. Kung gusto po natin maging healthy ang family relationship po natin. Don't grumble each other about each other. James 5:9. Yung mahilig magreklamo. Sino po ang mahilig magreklamo ng mga anak dito? Siguro yat maamin, no? Wala siguro mag-aamin. Merong mahilig magreklamong tatay? Ikaw, Kap, ay ito, hindi mahilig magreklamo ito eh. Alam ko masipag ito eh. Mahilig magreklamong nanay? Wala din? Siguro merong rason, Ate Bel, no? Merong rason. Kasi kailangan din nating depensahan yung sarili. Pero, hindi talaga maiwasan yan.
Malulutasan natin yan sa magandang pag-uusap siguro. Isa pa, confess your sins to each other and pray to each other. Napakaganda po ng mga magulang ay pinagpipray po ang kanilang mga anak. Kung yung hindi nila alam, nililihans natin ang kanilang mga ulo habang sila'y tulog, or di kaya'y ang ating asawa, nagde-declare tayo ng blessing sa kanila. Mamamalayan lang natin yung ating declaration sa kanila ay tinitupad na ng Panginoon. And finally, all of you should be of one mind, full of sympathy toward each other, loving one another with tender hearts and humble minds. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Isa po yan sa ating makikita na mga principles upang ang ating relationship as a family ay maging healthy. Number 2, foster romance and intimacy. Para sa mga mag-asawa, pagyamanin ang pagmamahalan at pagpapalagayang loob. Dahil ang ating mga anak ay walang ibang kinukuhaan ng halimbawa. Wala po silang ibang tinitingnan habang sila'y nagkakaisip, lumalago, nagkakaedad, nagmamatured, kundi kung ano po ang nakikita nila sa atin bilang mga magulang. Romance in the marriage is the mortar that keeps the marriage vows sealed. Pag sinabing mortar, hindi ito yung mortar na yung yung ginagamit ng mga militar. So ang ibang meaning po ng mortar, ayon kay Hanipay, sabi niya, ito yung sa mga construction, lalo sa mga walling bromel, no, di ba? Sana si Brother Toto Andy. Siguro na gagamit, ewan ko lang kung nakagamit sila nito. Yung pinakamalakas dumikit, yung pinakamalakas dumikit, lalo tigit yung sa vertical, o para hindi maghiwalay. Ito yung kanyang ibig sabihin dito. Na sa marriage, ito yung ginagamit para ang marriage vows ay silyadong-silyado. So, ibig sabihin, pag rugby lang ang ginamit natin sa ating relasyon na mag-asawa, merong pagtanggal. Hindi naman siguro, no? Siyempre, isa lang yan sa kanilang idea na ating na nakikita. Pero ang kahalagan po ay pagyamanin natin sa mag-asawa, maging magulang sa mga anak na nag-aasawa sa kanilang mga apo. Pagyamanin po natin at yung pagpapalagayang loob ay wag po nating tipirin. Bang natitipid ba yung pagpapalagayang loob? Upang ang ating samahan sa pamilya po ay hindi siya basta-basta nagigiba. Kailangan din po nating gumawa ng mga bagay na mamububuti para sa ating mga asawa. Ito siguro pwede tayong makatanong kay Bro James. Ano yung mga mabubuting bagay, Bro James, na lagi mong ginagawa kay Ate Bel? Kailangan po nating gumawa ng mga bagay na yung ating mga asawa, yung ating mga anak, ay lalong makuha natin ang kaniyang kalooban. Malalong makita natin sa kanila na fully trusted sila sa iyo bilang magulang. Vice versa. Paano mo makukuha ang total tiwala ng mga magulang mo sa iyo bilang anak? O di ba? Kailangan nating ipakita
na ikaw ay isang mabuting anak para sa pamilya. Kailangan din po nating maging spontaneous, adventurous, daring sa mag-asawa, thoughtful, patient, and ready to forgive. Ano man kainit ang sitwasyon, tandaan po natin na hindi lang ang ating mga anak ang nakatingin sa atin. Tandaan po natin, hindi lang ang ating kapitbahay ang nakakarinig sa atin, kundi ang nasasaktan sa atin mga argument ko minsan na walang nagpapakumbaba, isipin po natin ang Panginoon. Na kung ang ating relationship as a family ay medyo magulo, number one po ang nasasaktan ay ang ating Panginoon. Dahil ang Panginoon po ang nag-create ng pamilya na yan kung anong meron ka. Amen po ba? Ay, wala nag-amen. Ang Panginoon po ang nag-create. Paano po natin nasabi? Magsimula kay Adam and Eve. Bakit kinuha sa tagiliran, sa tadyang ng lalaki upang gawing iba? Di ba ang paliwanag doon? Para malapit sa puso. So yun, doon nagsimula. Ibig sabihin talagang ang Panginoon ang nag-create ng family. Patuloy din po nating palaabin. Ang intimacy ay patuloy na maging maalab sa ating relasyon sa loob ng pamamahay. Hindi lang po sa mag-asawa, kundi kasi pagka nakikita ng mga anak natin na laging ang mag-asawa lang yung sweet, maririnig sa ating mga anak, abang in love ra kali sa asawa nak. Na-joke lang. Abang in love ko no si mama, nakador ko no nak. Mga ganon. So maging sa mga anak natin, kahit may edad na yan, sino yung mahilig mag-kiss sa kanilang mga anak? Kahit nasa edad na ng 30, mga 25, 20, di ba hindi lang naman yung mga maliliit ang kinikiss natin. Ibig sabihin, pag ginagawa natin doon, ipinapakita natin yung relasyon nyo bilang mag-ama, relasyon nyo bilang magnanay, ay hindi nagtatapusan doon sa kung anong edad siya. Kundi maipakita natin na still na umaalab ang ating pagmamahal sa ating mga anak. Yung intimacy na tinatawag ay hindi po nagwawakas doon sa sila'y nag-asawa na. Ay wala na. Pinabayaan na natin, nagpabungoy tayo. So pagyamanin natin, patuloy natin pagyamanin ang pagmamahalan bilang pamilya at yung pagpapalagayan ng loob bilang pamilya po ay ipagpatuloy po natin para maging healthy ang ating relationship. The husband should not deprive his wife and sexual intimacy, which is her right as a married woman, nor should the wife deprive her husband. So do not deprive each other of sexual relations. The only exception to this rule would be the agreement of both husband and wife to refrain from sexual intimacy or limited time, so they can give themselves more time to each other. Pwede no? Yara siguro, wala naman nilagay dito kung hanggang anong edad lang. So ibig sabihin, parang kagaya ng kanta na, kung tayo'y matanda na, sana'y, sino nakarelate doon? Di tayo magbago. O, di ba? Pay klaro itong ako kanta. Maging sa lalaki po, tandaan po natin, sa ating mga tatay, must love our wives with the same love Christ showed the church.
Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa iglesia. Ganon din po ang challenge sa mga tatay. Ibigay po natin ang ating sarili para sa ating pamilya. Hindi lang po para sa ating sarili. Pantatlo po na principles, maintain strong unity. Ang sabi nga po dito sa 1 Corinthians 11:3, now I want you to realize that the head of every man is Christ, and the head of the woman is man, and the head of Christ is God. Ang nais po ditong ipaabot, to maintain unity sa ating pamilya, ay yung parang submission. So submission po ang importante dito. God calls for submission among equals. He did not make the man superior. He made a way for the man and woman to work together. Jesus Christ, although equal with God the Father, submitted to Him to carry out the plan for salvation. Likewise, although equal to man under God, the wife should submit to her husband for the sake of their marriage and family. Submission between equals is submission by choice, not by force. Hindi ito persahan. Hindi mo pwedeng sabihin na, honey, kailangan mo mag-submit sa ako. Dahil ako kakayaki eh. Ako yung lalaki, kailangan mo mag-submit sa akin. Hindi pwede yon. Choice po, hindi force. Magkasing tunog pa abe, it's a choice, not a force. So, napakaganda po yung unity na ma-develop sa atin bilang pamilya sa relasyon ng mag-asawa, ng isang pamilya, to become a healthy relationship po ng isang pamilya. Ganon din po sa mga babae. Wives, submit to your husband as a fitting in the Lord. And the husband, love your wives. Sabi ko nga, honey submit ka ha. Hindi, mas malalim yung sa inyo. Love your wives. Sino ang mas mataas doon? Submit or love? Love. Tama sa tatay. Kaya mga tatay, mga kalalakihan, tandaan po natin, huwag po nating ipagpilitan yung sinasabing, submit. Ay ibalik na sa atin, ibabalik naman sa atin. No. Love. Love your wife. At hindi lang po ang ating asawa ang kailangang pakitaan po natin ng pagmamahal. Maging ang ating mga anak po, mas kinakailangan nilang makita natin yung pagmamahal sa kanila. Dahil kung ito po ay mawala, dito po natin makikita yung aking mga survey kanina na binanggit sa ating kalagitnaan. Napakabigat no isipin. Siguro mas mahirap malaman kung mula pa mismo sa isang Kristiyanong pamilya ay isa sa mga nandoon. Pero ang dalangin natin sa ating mga pamilya ay huwag mahiwalay sa presensya ng Diyos ang ating mga anak. Na huwag mapapunta doon sa mga barkada. Kasi ang pinakamalaking nangi-influensya ngayon, barkada eh. Ilalayo ng barkada sa pamilya
ang ating mga anak hanggang sa malibang, hanggang sa malulong sa barkada ang mga anak natin. At kung hindi natin ito makontrol, wala yung unity. Kasi hindi ka na nire-respeto eh. Wala na yung unity doon sa pamilya. Pero kung ito ay makukontrol natin, maipakita natin na sila ay espesyal bilang anak sa pamilya, siguro yung loob ng anak, hindi yan lalayo sa atin. Maipakita lang natin na gaano sila ka-espesyal. Sabihin natin na napakalaking blessing kayo para sa amin ng inyong nanay, para sa inyo, sa amin ng inyong tatay. Hindi kayo nariyan para kayo ay aming paaralin, ibigay ang inyong pangarap, kundi kayo ay napakalaking blessing para sa amin. Ang pang-apat po na principle, yung take responsibility. Ang responsibilidad ng mga magulang ay hindi nagtatapos kung sila ay may pamilya na. Ganon din po, pinapaabot ko sa mga anak. Sino pa yung nasa poder ng mga magulang? Ang responsibilidad din po ninyo ay hindi nagtatapos kung kayo'y may pamilyado na din. Praise God. Kahit may edad na kayo na anak, na 30 na, kahit may trabaho na yan, hindi nagtatapos ang responsibilidad doon. Di ba, Ate Bel? Habang nariyan tayo, ang responsibilidad bilang magulang ay nariyan pa rin. Meron nga po akong nakausap. Outsider po siya, unbeliever. At nakonsensya nga lang po ako dahil nung nagkausap kami, hindi ko po siya napag-pray. Doon na lang ako nagkaroon ng pagsisisi nung nagkaiwalay kami dahil hindi ko siya napag-pray. Dahil nagkwento siya sa akin na nung nasa abroad pa siya, itong nanay, sa tuwing nakakausap niya yung anak niya at ang anak ay nasa poder ng lola at lolo, ay sabi niya, napakabait daw ng bata at sweet daw sa kanya. So hanggang itong bata ay lumalaki, at yung presensya niya bilang nanay ay converted doon sa pera. Yun yung parang yun na lang yung nagsasubstitute bilang nariyan yung nanay niya, parang pinapadala na lang pera para masunod yung gusto, kung ano yung gusto ng anak. Hanggang sa dumating yung panahon na marami ng report ang lolo at lola sa nanay na ganito na yung anak niya. Hanggang nag-decide yung nanay na umuwi para daw magampanan niya yung responsibilidad niya doon sa kanyang anak. Na siya na mismo yung magdidisiplina, magpapalaki, at kung ano yung kaya niyang ibigay bilang nanay, yung responsibilidad ay ibibigay niya. Pero ang napakasakit po doon, na-realize niya na iba pala yung pinalaki mo yung isang anak sa pamamagitan ng pera. Nakita ko po yung mayroon palang iba't ibang klaseng kaparaanan sa pagpapalaki ng mga bata, ng mga magulang. Meron pong yung tayo mismo, yung tunay na tatay at nanay na nagpapalaki.
ay ang pag-uugali ng bata ay makikita natin kung ano yung outcome sa bata. At iba din po yung outcome sa mga bata na sila ay lumaki sa kanilang lolo at lola. At merong nagdagdag po na 2. Yan nga po yung aking kwento. Na meron ding outcome sa mga bata na lumaki sa sustento lang. At iba din po ang outcome na habang lumalaki yung mga bata ay puro gadget. So dito, patuloy natin yung kwento nung nakausap ko. Hanggang sa hindi na sila nagkakaintindihan ng kanyang anak. Dahil nga, siyempre, nandyan na siya. Iba na yung sustento na nandyan siya kaysa doon sa siya ay nasa abroad pa. So ang hindi niya matanggap doon, yung sinabihan po siya ng kanyang anak na, mas mabuti pang doon ka na lang uli sa abroad kasi nabibigyan mo ako kung ano yung gusto ko kaysa nandito ka. Di ba ang sakit po ng ganon? At na-touch po ako doon sa kanyang kwento. Ang pinagsisihan ko lang po doon, hindi ko kaagad na-discern yung bagay na kailangan po niya ng prayer. So nung pangalawang magkita kami, nasabi na lang niya na nag-decide na lang siya na babalik. So sabi ko, sige, dahil nga ni sa maiksi lang yung oras ng pag-uusap namin, dahil hindi ko din pwedeng sabihin sa aking kasama nung nag-travel kami na, sige, sir, pakiantay lang ha, meron lang akong kausap. Maiksi lang yung oras ng aming pag-uusap, so sabi ko, ipagpipray na lang kita sa iyong pagbalik at maging sa inyong relasyon ng iyong mga anak. So dito makikita natin ang responsibilidad ng mga magulang ay napaka-importante po. At kung nakikita ng mga anak na ginagawa ang lahat ng bagay para lang sa pamilya, para sa mga anak, ito lang po ang aking masasabi sa atin sa mga anak. Ano man po yan ang ginagawa, ano man po ang kaya lang na ibigay ng ating mga magulang, i-appreciate po natin yan. Ang kapalit lang naman po yan yung makita nila na nagpapasalamat tayo bilang mga anak. Makita lang nila na yung pagmamahal bilang anak sa mga magulang. Ay napakalaki na po yan. Napakalaking bagay sa mga magulang na makita sa mga anak yung ganong ugali. Dahil naniniwala ako bilang Kristiyano, wala naman sigurong nakaplano sa atin na parang, sige, bahala ka mo. Magkanya-kanya lang tayo. Wala na naman sigurong ganun, di ba? Dahil ayaw natin na sa pagbalik ng Panginoon, ay tayo lang yung madadala. Tayo lang yung nakarinig ng trumpeta sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ay di mas laking pagsisisi yan kapag hinanap ng Panginoon sa atin sila, di ba? So ayaw natin yung ganun. So mas maganda na habang kasama pa natin sila, yung ating responsibilidad sa physical, responsibilidad natin na pinamalaki sa spiritual, ay atin pong magampanan para sa ating pamilya. At ang panghuli po na principles ay yung maging consistent po tayo sa pag-train at pag-disciple sa ating mga anak. Kagaya nga po doon sa sinabi ng sa Old Testament, kung familiar po sa atin, yung bato po doon sa Bethel, natay, na yun ay sinabi sa kay Abraham ba or kay Isaac na, no, kung ano yung kabutihan, lahat ng kabutihan ng Panginoon na naranasan ng ating mga ninuno ay kailangang ipamana or ipabalita or ipahayag ng mga magulang sa mga anak.
So ang pag-train ng mga anak, hindi po sa school. Meron nga po akong nabasa sa, kung minsan ay pag free time, nagbubukas at Facebook, nakita nitong yung pag-uusap ng nanay at nung anak niya. Ano daw yung, anak, anong natutunan mo sa school? May maganda bang pagbabago sa pag-uugali mo? Sagot nung anak, Nay, wag mong ibigay kay ma'am ang pagbabago ng pag-uugali ko kasi kayo yung nanay ko. Parang kwela pero may balik, di ba? Totoo pong ang responsibilidad sa pag-train at pag-disciple ng ating mga anak ay sa tahanan po yan. Sino po ang agree? Di ba sa tahanan po talaga? Kasi nagre-reflect sa tahanan kung ano yung lumalabas na attitude ng mga karakter ng ating mga anak. Be a spiritual mentor para po sa ating pamilya. Sa mga tatay, don't make your children, kagaya doon sa verse 21 na binasa kanina, na huwag po nating, ano nga yung binasa kanina ni Mr. Han? No? Huwag natin i-udyok na magalit ang ating mga anak. Dahil dito, magkakaroon sila ng rebellion sa atin. So yung ating hinahangad na magkaroon ng healthy relationship sa pamilya, ay mawawasak yun. Kasi meron ng rebellion meron na palang hinanakit at hindi na natin basta-basta mapasunod yun. Hindi na natin basta-basta masabihan. Kasi nga, meron pala siyang iniipon na sama ng loob sa mga magulang. So we commit yourselves wholeheartedly to these words of mine, sabi sa Deuteronomy. Tie them to your hands and wear them on your forehead as reminders. Teach them to your children. Talk about them when you are at home and when you are on the road. Kung habang tayo namamasyal, nagbabiyahe, bakit hindi po natin ikwento sa kanila? Lahat ng kabutihan, lahat ng ginawa ng Panginoon, ang lahat ng kanyang ginagawa na meron ako ditong narinig na message one time na kailangan ng pera ng anak. Pero dahil nanalangin yung magulang, ang sabi kaagad ng magulang ay, mabuti lang merong ginawa na kaparaanan ng Panginoon. Merong blessing ang Panginoon. So yung mga mabuting bagay, pwede nating ikwento habang tayo namamasyal, habang tayo may banding. Habang tayo nasa biyahe, sabihin natin, napakabuti ng Panginoon. Kagaya kay Maring Iros, lagi ko nakikita ito sa post niya. Kung hindi mabuti ang Panginoon doon sa kanyang mga alaga, mag-i-expand kaya yung kanyang business ni Maring Iros? Di ba? Hindi. So pwedeng i-share yun ng kanyang silang mag-asawa. Pwedeng i-share nila sa kanilang pamilya. Dahil sa kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon, hindi hinahayaan ng Panginoon na makapenetrate anumang sakit sa kanilang mga alaga. Tinan nyo ngayon, napakarami na yung alaga ni Pare. Di ba, Mare? Hallelujah, purihin ang Panginoon sa buhay ni Maring Iros. So isa sa mga halimbawa lang po yan na pwede nating maging consistent po tayo sa pag-train at pag-disciple, lalo tigit sa paglilingkod sa ating Panginoon. To have a healthy family relationship po, sa ating conclusion, developing healthy family relationship is a way you can provide spiritual protection for you and your family. Satan
seeks to destroy and devour the family, it is our responsibility to take stand in the home and declare, "As for me and my house, we will serve the Lord." Palakpakan po natin ang ating Panginoon. To God be the glory.